Session number 6. Session 6 na to. Kala nyo una pa lang, pang-anim na to. Diba? So, session 6. So, continuation to nung program. Kailan yon? Friday, no? Friday afternoon, no? 25 yung dumating, okay? So, ngayon, meron tayong dalawang attendee sa online. At, ilang kayo? Mga 100 yata yung nandito, no? Okay. 100, no? O yan, no? Siksikan na kami. Parang sardinas na walang sabaw. Huh? Malamig ba? Hindi. Teka lang, ha? Okay, so let's continue. So, nandito na ako sa assist window ng DBase. So, alis ako dyan. Press ko lang, escape. Nandun na ako sa command line. Meron na tayong how many PRGs? 1, 2, 3, 4, 5, no? So, yung program para sa profiling, complete na. Lahat ng mode, no? Meron na akong data entry, yung NPRO. Meron na akong data edit, no? Yung ePro. Meron na rin akong data deletion. At meron na akong data display. Yung DL for record deletion. Tapos, yung DPro is for display. Tapos, sinumulan na rin natin yung data entry ng SCED. So, ang gagawin natin ngayon ay kukumpletohin natin yung data entry ng SCED, tapos data deletion, data edit, tsaka display. Matapos yon, i-impake natin lahat. So, meron akong 8 program, no? Tapos, isang main at 2 database. 2 database lang ginamit ko. 2 database lang ang required based doon sa concept. Diba? Ang concept lang natin naman is i-enroll yung student at i-profile. Kaya nagkaroon tayo ng profiling at scheduling. So, mayroon tayong 2 database. Ayun, no? Si SCED-DBF. May laman na isa. Tsaka stud.dbf. So, kung sisilipin natin ang laman ng stud.dbf, so, i-activate ko yung stud.dbf. Ang command is use plus yung pangalan ng database, no? So, let's say stud. Use stud. So, enter. Pansinin nyo, sa baba, nandun yung stud, no? Sa status bar. Meron akong 3 record. Pag binrowse ko yan, meron siya. Nabura na yung iba, no? Kasi nag-testing tayo ng nag-testing. Nawala na. Okay? Tapos, pagdating sa SCED, use SCED, meron tayong nag-iisang laman. Ayun. FDE 211. Okay? Yun lang ang laman niya. FDE 211. So, ibig sabihin, nakagawa tayo ng entry sa SCED, perfect na yung data entry natin. So, try nating i-run. Do and SCED. Tama ba? Yan ba yung pangalan ng program? Tama po, no? So, pag in-enter ko, yan. Tama. Okay, so, question so far? None, no? Okay na. Ayun, may pinagtatalunan sila ron. Question? Kung meron kayong tanong, ito ang pinakatamang panahon. Dati na. DOSBox yan. Demo ko yung paano mag-DOSBox. Balikan niyo yung session number 1. Andoon yan.
Andun si DOSBox. Sundan nyo lang yun. Ha? Si session number 1. So, maglagay tayo ng isa pang entry. Kunyari, ACT, ACT 23 naman, ACT 23, no? Subject, FDE rin. Pero ibang section siya, no? Description, data, engineering. Day, kunyari, Saturday siya. Time, so let's say 7 to 10. Tapos, room, CR. Computer room, CR, no? Unit 3, kala nyo Instructor, si Mr. Pilar, no? Yan. Enter. Add another, isa pa. Gawa natin lahat ng section. 2, 1, 2, 3, 2, 4. ACT, 2, 4. The same subject, FDE. Description, data engineering pa rin, no? Tapos, day, pwede rin Saturday. Pwede bang magkasabay? Pwede. Magkaibang section naman eh. Nakaibang time. Hindi, pwede magkasabay ng time. Magkaibang section naman yun. Hindi lang pwede magsabay ng time, different section, the same instructor. Tama? Tama, no? So, pwede rin ako. Ngayon, pwede rin natin lagyan ng restriction to. Na hindi pwedeng maglagay ng may kasabay na time yung ganong subject na ganong teacher. Na? Pwede rin yon. Kung nakadefine doon sa aking sa aking abstract. Hindi ko naman sinabing creation ng automated schedule eh. Diba? Ang sinabi ko doon, enrollment ng student. So, don't care kung anong schedule meron yan. Basta i-enroll ko yung student doon sa subject na yon. So, yun yung kailangan ganun kaliwanag yung abstract nyo. No? So, tsaka na natin problemahin yun. Kasi wala naman yung sa description ng natin. Abstract or sa definition. So, time, pwede rin the same time, no? Yan. Diba? Pwede rin sila sa computer room. Hindi, no? Sabay, hindi pwede. Sabihin natin to, CR2. Yan, no? Computer room number 2, nasa second floor. 3 units. So, si Mr. wala. Wala lagi. Yan, okay. Sino kaya yan? Okay, next. Sino pa hindi nalagyan? Pag nakalimutan nyo, ganito lang gawin nyo. Mag-no kayo dyan, mag-browse kayo. Wrong spelling. So, meron akong, sorry. Bakit? Anong nangyari? Kasi, naka-remarks yung aking replace. Tama? Modicum and sked. Naka-remarks yung aking replace. Ayun, no? Kaya hindi pumapasok yung ini-entry ng user. Tandaan nyo igi, yung asterisk, no? Ayan, no? Pinatay ko tong linya na to, Ibig sabihin yan, nandun siya sa program. Pinatay lang natin, no? Lalagyan niya ng asterisk. Okay? Ibig sabihin, hindi siya i-execute. Isa siyang display. Daming attendee, Tulog. People at the back, okay lang kayo dyan? At the back of the yung mga tao sa harap ng screen, okay pa kayo? Pilar. Sabi ko na yun, tulog eh. Tulog yung mga yun, kunyari lang yun, lalog-in, bahala ka na dyan. No? Masabi lang bang umattend. Okay, so, ulitin natin, Control W.
Ano yun? To save. Okay? Paano mag-save? Control N, pwede rin. Ha? So, paano mag-save? Control S, hindi yan, ano? Control N. O kaya Control W. Depende sa trip mo, no? Ah, depende sa trip. Kaya pag sira yung end button mo, mag-Control W ka. So, i-run ulit natin do and sched. Si ACT24. FDE. Data Engineering. Tapos, Saturday. Time 7. 7 to 12. Room CR. Units 3. Instructor, Mr. Wala. Lagi, no? Yan. Add another? Yes. ACT 2 1? 2 1, ano? 2 3. Tapos FDE pa rin. Tapos data engineering, no? Tapos Saturday 7 to 10. Yan. Nasa CR number 2. 3 units. Si Mr. T. Lala. Yan, no? Okay. Next. Another. Tingnan natin kung sino yung nabigyan natin. Browse. Ayun, pumasok na, no? Ay. Walang section. No? 211 FDE FDE. Bakit ganito to? Wrong entry. So paggawa natin ng ng edit sched, mapapalitan natin 'yan. Okay? So si Tuto na lang nawawala. So gawa ulit tayo. Isa pa. Do tuloy. ACT 2 2. Tapos FDE 211. Data engineering. Yan, no? Saturday 7. Parehong-pareho ng oras para hindi kayo magkopyahan, no? Computer room number 3. 3 units. Yan, so si Mr. Wala lang. Ay. Si Mr. Wala lang. Si Mr. Wala lang. Add another? No. So, 4 na yung record natin. So, ngayon, mag-browse tayo para sigurado. Okay na. Okay na rin yung add program natin. May looping na. Kompleto na. Wala lang restriction. So, kung paano ko ginawa yung restriction sa profile, pwede nyo gawan doon, no? Pwede nyo gawing hindi pwedeng maglagay ng the same time, the same subject, the same teacher. Pero different section. Okay? It's up to you kung paano gagawin yun. Sundan nyo yung edit ng profile. Nandoon yun. So, ang gagawin natin ngayon is Anong masaya? Wait, edit? Edit. Okay, so edit tayo. So, gagawin ko, kokopyahin ko lang yung layout ng add. Bago yung add program, i-convert ko into edit. Tama. So, therefore, huhugot ako ng data doon sa DBF na galing sa add. Ang problema, meron bang primary key yung subject? Kunyari, gusto kong palitan yung ACT21 na FDE nila. Gusto kong i-edit yun. So, paano ko hahanapin yun? Uy. Paano ko hanapin yun? Ano magandang gawin? Hindi ka pupunta sa browse. Kapag nag-run kayo ng program, hindi kayo pwede mag-browse.
Ginagawa ko lang yung browse para makita natin, no? For the purpose. Kunyari gusto kong i-edit to. So, paano ko hanapin to? O kaya eto. Parang subject code yun. Tama? Anong magandang gawin natin yan? Gusto natin mag-edit ng schedule ng subject ng specific section. What do you think? Panibago, sir. Anong panibago? Gagawa ng bago. Hindi, yung pa rin mismo. So, anong gagawin mo? Kunyari, gusto kong i-edit yung FDE ni 211. Paano ko siya hanapin? So, pwede kong hanapin yung section at saka yung subject code. Pagsasamahin ko yon. Tama? Pagsasamahin ko yon. Iyon yung isa-search niya doon sa database. Yung ganong section na ganong subject. Sakto yon. Kasi isang subject lang naman na gano'n ang bawat section. Although 4 na section kayo, kung ACT lang pinag-uusapan natin, meron kayong pare-parehong FDE. Pero, iba-iba yung section nyo. So, kumbaga, magkikreate tayo ng primary key. Oo. Basically, gagawa tayo ng primary key, pero hindi natin isasama sa record. Virtual primary key. Para ma-pinpoint natin kung anong specific schedule ng certain section ang babaguhin natin. Gets? Question? Hindi nyo na-gets? Kunyari, ikaw, let's say 2-4 ka, ikaw 2-3. Parehong-pareho kayo ng schedule. Ano lang iba sa inyo? Hindi, let's say, subject lang pinag-uusapan natin. Parehong-pareho kayo ng enrolled subject. So, ano lang iba sa inyo? Section. So, ang gagawin ko, para ma-edit ko kunyari yung FDE ng 2-1, pagsasamahin ko yung section, tsaka yung subject code na gusto kong i-edit. At yun yung isa-search ko sa database. Tama? Parang yung ginawa natin sa student number. Nag-gets yung student number? Kaso, ginawa natin sa student number, sinave natin sa database. Now, nag-generate tayo ng student number, yun yung ginawa nating automated student number. Sinave natin sa database. Dito, hindi. Gagawa tayo ng virtual primary key. Yung primary key na yun is combination ng section and subject code. Virtual yon. Yun ang gagamitin natin para mahanap natin yung eksaktong section at ganong subject na gusto nating baguhin. So, ang question, paano natin gagawin yun? So, first, kopyahin muna natin yung layout ng nung yan? Add. So, paano mag-copy ng file? Control C. Session 3. Level mo ready sa. Sige. Session 3, di ba? Hindi, talang paghahalata kayo eh. Paano mag-copy? Copy file. Copy file. Yung file name, papunta sa another file name. Nasa session 3 yan, panoorin nyo, andoon yan. Nung ginawa ko yung edit. Yun lang, bahala kayo. Kailan yung planong reviewin yan pag gumagawa na kayo? Oo, andoon. Nasa loob ng ng D-base regular, yung 226 kayo ron eh. Out of 226, yung kwenta lang namimit ko ron eh. Alam na, no? So, alam ko na. So, ikakopy ko. So, ang gagawin ko, ganito. Meron akong NSCHED. Ito yung NSCHED ko. Na? Gusto kong i-copy yan into another
file name. Itong nsked na to. Gusto kong i-copy yan into another file name para hindi na ako magre-retype ng layout. Tama? Or gagawa ko ng bago, di lahat ng tinype ko dun, ita-type ko na naman. No? Masaya yon. So, para bumilis, tuturuan ko kayo kung paano mag-copy ng file. So, ilang beses na natin gagawin to, pang-5 na, no, sa lecture. So, paano mag-copy? Copy, yung structure niyan, copy, space, yung pangalan ng file na kukopihin nyo, that is nsked.prg, tapos, space, 2, space, ano yung magiging file name ng bagong kopya? Okay? Ano yung magiging file name ng bagong kopya? Ang gagawin natin, edit. So, gawin ko na lang tong i-sked. So, sa inyo balang edit sked, ganun, so on and so forth, no? .prg. So, yun yung structure ng pagka-copy ng file. Copy, space, yung file na ika-copy, plus yung extension, yun yung .prg, space, to, space, yung magiging copy ng file, magiging pangalan, .prg, enter. So, pag in-enter ko yan, anong sabi? Unrecognized. Ibig sabihin, no, mali yung command ko. No? So, that is, so, ano yan? Copy, file. Okay? And, sked. Yan. Nawala yung word na file. No, nawala yung word na file at nagkaroon ng backslash sa dulo. So, yan yung structure ng pagkakopy ng file. So, pag in-enter ko yan, parang walang nangyari. Pero, pag nag-directory ako ng aking PRG, nandoon na siya. Ito, nsked. Yun. So, gagawin ko na lang dyan, i-edit ko yung program. Kasi yung laman ng nsked is, yun din yung laman ng i-sked. So, i-edit natin si i-sked. So, paano mag-edit? Modi, com, i-sked. Huwag yung i-edit yung nsked. Yun yung kinopyahan natin. Perfect na yun, no? Yun. Ito. So, hindi ko na gagalawin yung layout. The same layout lang naman eh. Okay? So, gagawin ko na lang dyan, instead na new schedule, gagawin ko dyan, edit. Edit schedule. Aanin lang sila ron, no? Cyrus, okay ka pa? Cyrus. Sir, yes sir, malapit na po sir. Malapit na. Tapos na kami. Tapos na kami rito. So, paano natin i-edit? So, pinalitan ko lang yung yung title. Ginawa ko lang edit. The same layout. The same layout. The same variable. At get ako ng section tsaka code. So, ang gagawin ko dyan, hihingi muna ako ng section tsaka code. So, magre-read ako rito. Okay? Kasi kung hindi ako magre-read dyan, ang gagawin ng PRG natin, hihingi yan lahat. Hindi yan hihinto hanggat di niya nakukuha yung read line. So, ang gagawin ko, dito ako magre-read. Para hihingi muna ako ng section at saka ng VS Code. Tapos, hahanapin ko yan. Saan ko hanapin? Sa database. So, anong database? Ha? Sked ba?
Control W. Saan dyan? Sa sked. Ganun talaga. So, pagka-read, i-open ko yung database kung saan nahanapin, use sked. Pagka-open ko, mag-implement ako ng locate. Ang syntax niyan, locate for variable, allocate for field is equal to variable. Okay? So, locate for saang field? Section. Locate for section, tapos, is equal to v section. Yung galing dito. Ha? Hanapin ko yung ganong section. Ano pa? Subject code. O, paano ka hanapin yung subject code? Ha? Hindi eh. Ganyan lang yan eh. Try natin. Mag-implement tayo ng logic instruction. Alam niyo yung logic instruction? Galing sa logic gate yun. And, or. So, and. Tingnan natin ha. And, S code is equal to VS code. Okay na. So, ibig sabihin, kailangan makita niya yung ganong section at ganong subject. Pag di niya nakita yon, wala siyang nakita. Hindi siya mag-e-edit. Pag nakita niya, mag-e-edit siya. So, dalawa yon. Yun yung purpose ng end. Di ba yung end sa logic gate, ano yon? Pag 0, 1, yun. Pag-aalata, nag-SP lang kayo ha. Logic gate natin. Pag 0, 1, anong result? 1, 1. Patay tayo dyan. 0. Di ba time is yun? 0, 1. 0 and 1 equals 0. 1 and 0 equals 0. 0 and 0 equals 0. 1 and 1 equals 1. So, ganun din dito. Dapat, both condition are true para magkaroon ng true. Gets nyo? Yan. Kasi, pag problema kasi sa inyo, yung tinuturo sa inyo, isang sem lang, no? pag enroll lang second sem, wala na, tanggal na yan. Dito na, pasok naman bago. So, ganun ang nangyayari. So, implementation to ng AND gate, no? Yung AND na yan. So, dapat, etong condition na to, which is section is equal to B section, and S code is equal to BS code, ma-meet pareho. Parehong maging true. Para magkaroon ka ng true condition. So, paano gagawin natin? Ilo-locate natin. So, pagka-locate, pwede ko nang ilipat. Ilipat yung laman ng field, papunta sa variable. Nakita niyo itong part na to? Lilipat ko yan. Babaliktarin ko. So, ang mangyayari dyan, VDESCR is equal to DESCR. Tapos, VDay is equal to day. Yung day, yun yung field. So, yung laman ng field, yung laman ng day field, magiging laman ng VDay. Variable VDay. Okay? Anong laman yon? Kung ano yung tinuturo nitong locate. Lilipat niya lahat ng tinuturo ng locate, lilipat niya papuntang variable. Papalitan natin yung laman ng variable, ibabalik natin sa database. Tapos na yung edit.
Okay? So, ganun yung nagiging flow ng program. Hirap ba? Ganun talaga. Kasi, bakit kayo nag-enroll dito? Sino ba pumilit? Nabudol kayo. Kaya unang tanong ko, di ba, sigurado ba kayo? Mataas talaga. Okay. So, paano natin ililipat? So, yung DESCR will be equal to the content of DESCR. Okay? Kala mo, pasok baong ka lang, ha? DAY will be equal to DAY. Part 1 pa lang to. May second sem pa. BIME is equal to ano? Yung laman ng time. At yung V-room will be equal to sa laman ng room. Tapos, V-units will be equal to the content of units. At yung VINSTR is equal to sa laman ng INSTR. Eto, makikita nyo to. Hiwalay natin ng konti, no? Eto, makikita nyo to sa database. Eto, makikita nyo to sa taas. Ayun, dineclare. Okay? So, itong part na to, dineclare. Tapos, inanap. Tapos, nilipat. Bakit hindi ako naglipat ng laman ng section tsaka code? Kasi yun yung ating virtual primary key. Hindi nyo pwedeng galawin yun. Kaya hindi, pansinin nyo, hindi natin ginalaw, di ba? Nag-grid lang tayo. Okay, so okay na. After that, nailipat nyo na, pwede na kayong mag-get ulit. I-get nyo na yung VDESCR. So, kung ano man yung laman ng VDESCR, yun yung madi-display doon sa screen. Pag pinalitan nyo, magbabago yung laman. Kapag dumaan kayo dito sa append. So, patayin muna natin to. Pag nagpa-program kayo, nagte-test kayo ng flow, patayin nyo muna yung replace. Kasi lahat na ilagay nyo dyan at bukas yung replace nyo, papasok lang papasok yun. Gugulo ng gugulo yung database nyo, no? Okay, so inalis ko muna. So, lahat ng mangyayari dito, hindi masisave sa database. So, try natin kung okay tong theory natin to. So, Control W. Tapos, mag-browse muna tayo. Ano section ba to? 2.4? Okay, sige, try natin, no? So, gusto kong di kayo yung data pinag-uusapan, no? Alam ko 2-3 ka, okay? Pwede ba kitang makalimutan na 2-3 ka? Di ba, no? Next. Magagamala next time 2-4 ka na. So, ano pangalan? Ensked o isked? So, do isked. Do isked. Enter. Ayun. Tama yung flow. Dapat hihingi ng section. So, ACT 2.1. Tama. Subject code FDE. Pag in-enter ko yan, walang lumabas. Baka yung subject code ni ACT 2.1 is FDE 2.1.1. Okay? So, nawala ulit. Sorry. So, subukan natin ACT 2.4. FDE. Ayun, may lumabas. Kasi meron siyang, may FDE si ACT 2.4. So, pwede ko nang baguhin yung mga yan. Pwede ko lang, kunyari, nagkamali ng type, hindi pala Saturday yon, no? Ano pala yon? Sunday. So, yun yung bagong schedule.
Kunyari, hindi pala sila sa CR. No? Saan sila? Saan? Sa IT. O yan, sa IT pala. ITR, no? Kunyari, hindi pala ito yung teacher nila. Ay, wala, na-save ko eh. Sorry ah. So, tama na. ACT 24. FDE. Yan. Okay? Paano? Gusto ko yung FDE palitan. Kasi maling subject code eh. Paano ko papalitan yung FDE? Gusto ko gawing 211 yan eh. Paano nga? So, ang gagawin natin, kung gusto nating isama, pati yung FDE mapalitan, pagdating dito, mag-get ako. Mag-get ako ng, kokopyahin ko lang to. Eto, at 720 get VS Code. Kokopyahin ko lang yung line na yon. So, dito, no? So, at 720 get VS Code. Yun lang. Para pwede siyang palitan. So, Control W, i-run natin ulit. Si ACT24. FDE yung code niya. Ayun. Pansin nyo, humingi ulit siya ng code. So, gagawin ko lang itong FDE 211. Enter, 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 enter. Edit another. Dapat palitan yung prompt na yon. Alagay doon, add another. So, mag-no ako. Ngayon, edit natin yung prompt. So, madali na pag nagawa niyo yung primary program, which yung data entry. So, instead na edit another, ay add another, ang gagawin ko lang dyan, edit another. So, try nating i-replace. So, hindi nyo dapat i-use again yung DBF. Bakit? Kasi nung nag-locate tayo, yung pointer nandun na sa eksaktong record. Pag nag-use kayo ulit dito, yung pointer babalik sa taas yon. So, ang tendency, ang mababago yung sa taas. Hindi yung gusto nyong baguhin. Okay? Kaya wag kayo mag-use again kapag nasa edit mode kayo. Kung edit mode ang ginagawa niyong program. Next, hindi rin kayo mag-append blank. Bakit? Kasi ang gagawin niya, kung may append blank yan, yung luma, sisave niya, yung bago, sisave niya sa taas. So, magiging dalawa. Isang mali at isang tama. Kaya dapat walang append blank. Meron lang append blank kapag data entry. Tandaan niyo yun, no? Maraming namumroblema dyan. Sir, ayaw ma-save. Yung pala, ang ini-edit niya, yung nandun sa taas na record. So, tatanggalin niyo itong dalawang to. Okay? So, ang i-replace ko lang is yung section, hindi rin. Okay? So, ang i-replace ko lang yung S-code, description, day, time, so on, and so forth. So, ang gagawin natin, try natin, no? Control W. Do E-sched. So, si ACT24 FDE mali yung code. So, gagawin ko dyan FDE 211. In-enter ko yan, walang problema sa schedule sa teacher, sa code lang. So, na-save na yon. So, try natin i-check. So, mag-yes tayo. Gusto kong i-edit si ACT24 FDE 211. Papasok na dapat yon. Ibig sabihin na save na. Okay?
So, wala akong babaguhin. I-enter ko lang yan. Tapos, pwede na ako mag-no. So, tapos na yung ating edit sked. Question? None so far, no? Bakit may tao na sa labas? 2, 4. Session 6. So, meron na tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6 PRGs, no? Yung DL Pro para sa deletion ng profile, yung D Pro para sa display ng profile, yung E Pro para sa edit ng profile, bago yung N Pro para sa data entry ng profile. Tapos yung NSCHED para sa data entry ng ating second database, yung schedule. So, natapos natin yan nung session 5, no? So, session 6, yung first part, natapos natin yung editing ng schedule. Yun yung kanina. So, ngayon, gagawin naman natin yung So, meron na tayong data entry, meron tayong edit, ano pa? Ang natitira, delete at saka deleting ng schedule, deletion ng schedule at saka display ng schedule. Yun ang natitira na dalawa. So, tig-apat sila, no? Bakit naging tig-apat? Kasi meron akong dalawang database. Yung sked tsaka yung stud. So, sa stud, ginawa natin sila ng programming mode na 4, yung add, edit, delete, view. Para makita nyo kung paano ginawa. Ngayon, yung sked naman, ginagawan din natin, no? Ng 4 na programming mode. Data entry, data deletion, data display, at data edit. So far, tapos na natin yung data entry ng schedule, which is yung NSCHED. Tapos yung data edit ng schedule, which is yung i-sked. So, silipin muna natin yung laman ng i-sked, no? Modicom i-sked. Ito yung laman niya. So, pareho lang nung kamukha lang siya nung data entry ng schedule. Ang kakaiba lang dito, yung flow. Kasi sa data entry ng schedule, ano tayo? Lagay ng data. No? Pero ngayon, sa data edit ng schedule, hindi tayo pwede maglagay ng data. Kailangan nating ma-pinpoint kung anong particular record ang i-edit natin. Kaya naggawa tayo ng virtual primary key. So dito, ang ginamit na virtual primary key is yung B-section at saka yung VS Code. So, sa B-section, no? So, imamatch natin. Dapat may ganong section at may ganong subject code para ma-allow niya yung editing ng schedule. Kasi hindi ka naman mag-edit kung walang ganong section na walang ganong subject code. Dapat existing yung dalawa. May ganong section at may ganong subject code. Kaya yung next flow ng program natin, after ng variable declaration, humingi na tayo ng entry ng B section at saka VS Code. Tapos, inopen natin yung database, which is yung sked. Then, hinanap natin kung existing. So, tignan nyo yung structure ng locate ko. Dalawa pinagsabay ko. No? From our database sked, hinanapan ko yung section field, no, kung may kapareho ng laman na galing sa B section. Hinanapan ko rin yung S-code field ng database kung may kaparehong laman na galing sa VS Code. Saan galing tong VS Code? Yun yung entry doon sa taas. Saan galing yung B section? Yung entry doon. Saan galing yung S-code? Yun yung field name. Oh, yung in-entry after ng read. Okay? Saan galing yung S-code? Yun nandoon sa ating database. Okay? Yung laman ng database. Subject code. Tsaka section. So, ibig sabihin,
doon sa lalagyanan ng section, hinanap ko kung merong ganong section na nandun sa nalaman ng V section. Doon sa lalagyanan ng S code, hinanap ko kung merong ganong laman ng subject code. Dapat, itong condition na ito at itong condition na ito is true. Para magkaroon ka ng true condition. Bakit? Dahil dito sa and. Ano to? Logic to, no? Logical equation to, yung and. Tandaan niyo yung and, or natin, AND gate, or gate. Tama? Di ba kapag AND gate, pag parehong 0, 0, ang result 0. That is false and false. Pag parehong 0, 1, ang result is another 0. Kasi false and true is equal to false. Tapos pag yung isa true, yung isa false, still ang result false. Dapat both statement is true. True, true equals true. 1, 1 is equal to 1 according to sa AND gate. Kaya ito yung AND gate natin. Dapat ma-meet natin yung condition na dapat may ganong section at merong ganong S code bago tayo mag-aalaw ng edit. So let's say meron. Inilocate. Pag nakita yan, ang gagawin yan, ililipat natin yung laman ng field doon sa variable. Anong particular field? Anong particular content? Yung tinuturo nito. Yun yung record na yon. So yung laman ng record na yon, babalik natin papunta sa variable. Dito. Kaya baliktad to, di ba? Napansin nyo? So, yung VDESCR, variable natin yon, is equal to VDESCR. So, yung laman ng VDESCR, dadalhin natin papuntang variable. Pa-atras yun. Hindi yan pa-forward. Bakit pa-atras? May kinalaman dyan yung structure ng hardware. Yung structure ng microprocessor. Kaya, yung command na, kasi kung titignan nyo, dapat yung magiging laman ng VDESCR, yun ang magiging laman ng DESCR. Kung titignan nyo rito. Pero in reality, pabaliktad yan. Paatras. Yung laman ng DESCR will be equal to VDESCR. Kaya mag-iingat kayo pag maglalagay kayo ng variable. No? Basta tandaan nyo, laging paatras. So yung lalagyan ng mauuna, kasunod ng ilalagay. Kasi sa atin, nasanay tayo, yung ilalagay. No? Ang kasunod yung lalagyan. Pero dito hindi. Yung lalagyan muna, kasunod yung ilalagay. Kaya ganito yan. So, yung laman nito, mapupunta roon. So, tong part na to, kinuha ko lang lahat ng laman. From database, papunta sa variable. Ito yon. Ngayon, tsaka ako nag-get. So, mapapansin nyo, nag-get VS code ako. So, ang makikita ko dyan, yung laman ng S code. Nagaling doon sa database. Naka-get yan. Ibig sabihin niya, pwede kong palitan. Na? Ibig sabihin, pwede ko siyang palitan. So, lahat ng in-entry ko rito, mapapalitan. Tapos, read. Ngayon, yung replace. Ni-remark natin yung use tsaka yung append. Ginagamit lang yung use again at yung append kung ang mode ng program mo ay data entry. Hindi tayo data entry. Edit tayo ng data. So kung lalagyan ko ng use yan, ang mangyayari dun sa record pointer ko, di ba naka-point na ako dun sa ganong section at saka code. Pag nag-use ako, mawawala yun. Kasi yung pointer, babalik sa taas yun. So, ang tendency, ang mababago, yung record number 1. Hindi yung gusto nyong baguhing record. Kaya ingatan nyo, pag naka-data edit kayo, huwag kayo mag-use ng ano. After ng locate, huwag na kayo mag-use. Tsaka bawal yung mag-use. No? Next. So, next. Hindi ka rin mag-append blank. Kasi kung hindi ko aalisin yung append blank dyan, ang mangyayari dyan, gagawa yan ng bagong record. So, dalawa na record mo. Yung isang mali at yung isang tama.
So, mali na yon. Dahil ang target natin dito is baguhin yung laman ng record. Hindi lagyan ng bagong record. Yung paglalagay ng bagong record sa data entry yon. So, kaya wala ito. Aalisin nyo to, no? No? Kaya ako in-asterisk yan. Bakit naman nandyan yan? Kasi yung layout ng edit galing sa layout ng data entry. So, instead na i-type ko lahat yung layout, ang dami nun, di ba, yung atro ko lang to, kinopya ko yung file. And then, in-edit ko. Mas mabilis. Kaya napasama siya dyan. Pero dapat wala yan. Tapos, pinalitan ko lang yung, hindi ko pinapalitan yung laman ng section. Hindi natin pwedeng i-edit yung section. Ang pinapalitan ko lang yung yung subject code kasi baka mali yung type ng subject code. Diba? Baka mali yung type ng description. Baka mali yung type ng ng day, ng time, so on and so forth. Kaya yun lang yung kasama sa replace. Ay, tsaka dito, pansinin nyo, hindi ako nag-get ng section. Oo, kasi hindi ko pwedeng palitan yung section. Ang pwede ko lang palitan is yung schedule nung section na yon sa subject na yon. Kaya, humingi lang ako ng VS Code, description, birthday, so on and so forth. Okay? Tapos, yan lang. Pinalitan ko lang tong prompt na to, no? That is add another. Ginawa ko lang edit another. And then, ito yung usual loop natin. Kung naintindihan nyo ito. Naintindihan naman ito, di ba? So, naintindihan nila yon. Kaya pag in-execute natin yung program, save natin, Control W, let's say, i-do natin yung edit sked, hihingi siya ng section at saka subject. No? Meron akong sample data. No? Meron akong sample data ng ACT 24 sa subject na FDE 211. Okay? Ayun yung sample data ko. Galing yan doon sa data entry. No? FDE 211. Kaso gusto ko, hindi pala Saturday yung FDE 211. No? Ano pala to? Wednesday kunyari. So, Wednesday ko yan. So, tas wala na akong babaguhin, yun lang. Di enter, enter, enter lang. Okay? Edit another. Pag nag-yes, magluloop dito. Pag nag-no, mag-exit. So, tignan natin kung nag-save. I-yes ko. The same entry. ACT 24. Tapos FDE 211. Pag in-enter ko yan, ayun na, naging Wednesday na siya. So, napalitan ko na yung schedule. Oo. Diba? Napalitan ko na yung schedule. So, yun yung purpose ng program natin, to edit the content ng record. Yun yung program number 2 ng NSCHED. Ayan yung may locate, no? Huwag kayo maglo-locate sa data entry. Append blank yun. Use append blank. Ngayon, pag edit kayo, meron na yung locate. So, let's say, maglalagay ako ng bagong schedule, no? So, no. Iraran ko yung yung data entry program ng NSCHED, ng schedule. So, do NSCHED. Ito yung data entry program ng schedule. Lagay ulit ako, dagdagan kayong subject yung schedule nyo. So, ACT 2-4. Kunyari, anong subject? ADB. ADB, let's say, 211. So, sabihin natin, advanced, ang spelling, advanced database. Kunyari, ganyan, no? So, ang day niyan, Saturday. Ang time niyan, 10. 10 to, let's say, 1. No? Ang room niyan sa CR. Computer room. Okay? Computer room. Okay? CR number 2, no? 3 units yan. Tapos, si Mr. Ikaw. Ikaw. Enter. Add another, no. Pag nag-browse ako, ayun na siya, no? Nagkaroon na ng ADB 211. Hindi lang makita yung kung sinong section. Kaya kung gusto kong makita, kung gusto kong i-edit yan, gagawin ko lang dyan,
Iraran ko yung i-sked. So, ano yun? ADB. ACT 24. Tapos ADV, ADB 211. Ayun yun. So, may edit ko na siya. Hindi pala isa ay nawala. Napabilis, sorry, no? So, ulit ha. ACT 24. ADV 211. Ayan, tingnan nyo nangyari. Blanco. Kasi, mali yung hindi niya na-meet yung dalawang condition. Ito tsaka to. Kaya ganyan ang lumabas dyan. Okay? Oo. Oo, no? Okay, so edit another, yes. So ACT 24. Tapos DV 211. Mali pa rin. Kasi dapat to AD as in boy. So kaya wala kang nakikita. Yes, ACT 24. ADB 211. Ayun, meron. Okay? So, ano nilagay natin dito? Kunyari, Monday to. So, edit another, yes. Okay? So, tingnan natin yung napalitan. ACT 24. ADV 211. Ayun, napalitan siya. Naging Monday. Okay? Edit another, no. So, pag directory ko, ay, pag nag-browse ako, ayun na siya. Ayun na si ADB 211. Para lang makita mo. Para makita mo lang yung ginawa mo lang. Yung laman ng record. Para lang checking, no? Pero sa presentation, hindi ka pwede mag-browse. Lahat dadaan dun sa program. Pag trinitan sa inyo, sir. Lahat dadaan sa program. Hindi pwedeng mag-browse. Okay? So, question? Oh, para makita nyo. So far, meron na tayong 6. So, meron na tayong data entry ng schedule, tsaka edit ng schedule. So, gawin natin yung display ng schedule. So, pwede tayong magkaroon dalawang mode ng display. Kunyari, gusto ko lang makita yung specific detail nung ganong subject, nung ganong section. Kunyari, ano ba schedule niya sa FDE to as ano ba schedule ng 24 sa FDE 211? So, ilalabas na yan. Another display program is, gusto kong makita ano ba yung subject ng ACT24. So, yun naman, pag nilagay ko ACT24, lalabas lahat ng subject nyo. So, dalawang display program gagawin natin. Unlike doon sa isa profile, isa lang. No? So, dito, gagating dalawa. Yung isang di-display yung specific subject ng section na yon, at another one is i-display yung subjects ng section na yon. Okay? So, unahin natin yung specific subject. So, kung ganun ang tema natin, display ng specific subject, pwede kong kopyahin yung i-sked. Gagawin ko lang dyan, gagayahin ko yung i-sked, pero hindi ko i-allow na mag-edit. So, paglagay ko ng section, paglagay ko ng subject, display yung data, tatanong na agad ako, display another. So, hindi pwedeng i-edit. Kasi view nga lang tayo. So, pwede kong gawayahin yung i-sked. Kasi pareho siya nang hihingin eh. Hihingi siya ng section at saka ng code. So, gayahin ko na lang to para hindi na ako mahirapan. Kasi i-edit ko na lang. So, paano ko gagayahin yan?
Pang 7th time ko nang gagamitin tong command na to. Paano? Copy file. Ang structure niyan, copy file, yung kokopyahin to ano yung magiging bagong kopya. Kasama yung extension. So, ibig sabihin nun, copy file, ano ba kokopyahin ko? eSCAD.prg to, alin, meron dapat. Copy file, yan, no? eSCAD.prg2, ano yung magiging bagong file name? So, ang target natin, display, o di SCAD na lang, .prg. So, yun yung structure nung command. No? Copy, space, file name to be copied, dot extension, to, new file name dot extension. Yung extension natin .prg. Kung gusto niyo mag-copy ng database, ang extension nyo .dbm. So ang ginakopya lang natin is .prg. So pag in-enter ko yan, enterin natin, wala lang. Parang walang nangyari. Pero pag nag-directory ka ng .prg mo, meron ka na. Ayan o. Ayan o. DSCAD. So, ang laman ng DSCAD is yung laman ng ESCAD. So, i-edit natin. Gagawin nating display mode yung ESCAD doon sa file name DSCAD. So, paano yun? Modify, command, DSCAD. So, parehong-pareho lang sila. Pwede ko lang palitan ito. Gawin ko lang itong display, sabihin natin, section subject. Ay, na? Walang S, kasi isang subject lang hindi display natin. So, pareho ng layout, hihingi din ako ng ng section tsaka ng code. Tapos pag-read, tapos bubuksan ko yung ating database. So, hahanapin ko rin using this logical condition, no? Tapos, lilipat ko yung laman. Tapos, dito, hindi ako mag-get. So, hindi ako mag-get ng ng VS Code. Bakit? Kasi nandun na sa taas yun. Ayun, no? Na? Tapos, hindi ako mag-get ng description. Ang gagawin ko lang yan, i-display ko lang yung laman ng description. So, instead na get, say. Diba, ang struct, tignan nyo itong say na ito, at yung say na ito. Ayan. Pareho lang yan. Yung structure niyan, pareho lang. At row colon, say, string. Pag say string ka, dapat isusupply mo yung i-display niya sa screen. Pero ito, at row colon, say variable. Ito, at row colon, say variable. Huwag niyong lalagyan ng quotation. Kasi pag nilagyan niyo ng quotation dito, sa VDESC, ang madi-display niyan, yung word na VDESC. Hindi yung content. So, dito, ang pinadi-display dyan, yung laman ng VDESC. Kaya walang quotation yon. Same true dito sa VDAY, no? Instead na get, gagawin ko lang say. This is another say. At ito ay another say. Ito, another say. At ito, another say. Hindi ako magre-read kasi wala naman akong ginet eh. So, hindi ako magre-read. Eh, bakit dito nag-read ako? Kasi, kailangan natin to as primary. Kailangan natin i-supply yung primary key para ma-point natin kung saan yung exact record na i-display. So, dito wala na. Sinay ko na lang lahat, no? Tapos, siyempre, wala rin akong replace. Bakit? Hindi mo na ako mag-edit sa database eh. Di-display ko lang eh. Hugutin sa database, i-display. Ganun lang. So, wala ka nito. Ito, yung looping natin, sabihin ko lang dito,
display another. Ayan. Display another. No? Pareho lang yan. So, tapos na. So, kung iraran ko yan, do, ano yun, disked, hihingi isang section. ACT24, FDE211, enter. Bakit wala? Kasi DFE yun eh. No? Wala talaga ilalabas yan. So, mag-guess ulit tayo. ACT24, tapos FDE211. Ayun. So, kita ko lang yung schedule. Hindi ko pwedeng palitan. Kaya pag kanyari, sino teacher niya sa FDE 211, run ko to. Section, subject, lalabas. Makikita ko na yung teacher niya ito. Si Mr. Wala Lagi. No? Ngayon, pwede i-emphasize yan. Kasi parang ang pangit tignan eh. No? Hindi naka-highlight. No? Pwede niyang i-highlight yan. Palitan niya lang color. Kagaya ng ginawa natin sa profile. So, paano papalitan ng color yon? Simple lang, di ba? Dito, mag-set ka ng color. Dito, dito sa say. No? Mag-set ka ng color dyan. Kunyari, ang structure is set color 2, tapos yung kulay, RGB lang yun, timplahin nyo na lang. Gusto ko green, so G lang ako. GR, green na red, no? Gawin ko siyang highlighted. So, plus. Tapos, papatayin ko yung kulay, babalik ko sa default, set color 2. Control W. Run. ACT24. Tignan natin yung ADB 211. Ano schedule nyo sa ADB 211? Ayun. Advanced Database. Kulay yellow. Uwian na sila, tayo hindi pa. No? Kulay yellow. So, tapos na natin yung third program. Meron tayong add, meron tayong edit, meron na tayong display. So, try nga natin ibang section. Yes. ACT 23. FDE 211. Meron ba sila? Wala silang ganong subject, no? So, walang ilalabas. Display another? Yes. ACT 21. Meron ba silang FDE 211? Meron. Ayun. Sa 21 ito. So, na-display ko rin. Teacher si Mr. Malayco, no? Inchik yan, Malayco. Okay? So, anong oras na ba? 7:58. Meron na tayong 1 hour of recording, no? Starting kanina. No? So, anong palagay nyo? Continue. So, tuloy natin yung another mode. Display din. Pero, this time, di-display niya lahat ng schedule. Lahat ng schedule ng specific section. Yun ang pinaka-browse natin. So, kunyari, ano ba yung schedule ng ACT24? Lalagay ko lang, ACT24, labas yung lahat ng schedule niya, kung meron. So, try natin. So, hindi ko pwedeng kopyahin yung diskette. Yung format ng diskette. Bakit? Kasi si diskette isahan lang. Gusto natin marami yan. So hindi pwede ito. Ang magiging layout natin pag ganon. Pahaba. Tapos sa baba yung mga subject. Kasi ito horizontal. Sa gilid yung data ng subject. So, ito, gagawin natin pababa. No? Hihingi tayo ng section, di-display niya lahat ng subject. So, ang layout natin is pahaba. Lahat ng subject niya lalabas. So, ang i-display lang natin is subject code, description,
time at saka teacher. Hindi natin pwede display lahat kasi mahaba yon. Sobrang haba, di ba? So, pwede nga ano lang, subject code, tapos description, kaya, sinong teacher. O, yun lang, para for the purpose of discussion. So, kung ganun yun, gagawa tayo ng bago. From the scratch. Oo. So, gawin natin, no? Tapusin natin yan ng 30 minutes, no? 30 minutes before 10. Recorded naman to. So, tapusin natin to ng 30 minutes before 10. Okay? Okay? Gusto niya water break muna. Diretso na. Okay. So, paano mag-create ng bagong program? Andiyan pa ba yung mga visitors natin? Uy, pito na sila. Kinilitan, okay ka pa? Tulog na sila. No? Yung mga visitors tayo eh. Kinilitan, okay ka pa? Yung naka-online, okay pa ba kayo dyan? Ayaw na, tulog na. Ayun. Okay pa, may sumagot. Sige, dyan lang kayo, no? Dito lang kami. Mahalaga nandyan kayo. Okay, so, create tayo ng bagong program, Modicom. Modify command. Ano maganda yung pangalan? V naman, V, na? V is SCED. Isa, D is SCED eh. So, sabihin natin, V is SCED. Ayan, no? Ibig sabihin yung view all is SCED. Ayan. So, yung header natin, so set talk off, tapos, wrong spelling, no? Ayan. Tapos, set stat off, status bar. Tama. Ano pa? Set echo off, ganon. Okay. So on and so forth, no? So gawa tayo ng box. So alam niyo na siguro to, no? Sagarin natin at let's say 2 at row colon, upper right corner, to row colon, lower right corner. Ang screen natin 24 by 80. So ginamit natin yung 22. So sa baba siguro 23, 79. Pwede, no? 2, 23, 79, double box. DOUB. Pag next, sorry, no? DOUB. Pwede ko nang i-save yan. Tapos pwede ko na rin i-execute yan. So meron na tayo niyan pag directory nyo. Ayun o. vSCED. So do vSCED. Ayun na. Ito yung aking 22 at ito yung aking 2379. Lagyan natin kaya dito to. Ganito yung 11, no? Para nakadikit rin siya dito sa side. Pwede rin, no? So gawin natin. Modicom vSCED. So, instead na 22, gagawin ko itong 11. So, ganito yung itsura niya. Hindi sakto. Taas. Okay? So, di gawin na lang natin row 1, row 2, colon 1. Tingnan yung itsura. Yan. Okay. So, maglalagay ako ng line sa row 3, colon 2. Hanggang sa row, the same row, 3, colon 78. Double. Bakit 78? Kasi pag si-79 ko to, mapuputol yung malaking box. No? Kaya 79. Kaya pag niran ko yan, ayun na siya. Maliit. Bakit? Kasi magkasunod yung number nyo. 3, 1, row 1, row 2. Pwede nyo gawing 3 yan. Para bumaba siya. Hindi eh. So, row 3, the row 3, colon 2, ito row 4, colon 2, row 4, colon 78. So, bababa siya. So, pwede tayo maglagay ng title.
No? So, ano magandang title nito? At raw, siyempre, sa pagitan ng 2 tsaka 4, that is 3. Any colon, kung anong tape nyo, o colon 5 na lang ako, magsisay ako rito, no? Sasabihin ko rito, display, section, schedule. Ayun. So, di-display niya lahat ng schedule ng certain section. Hindi ka sa i-say yung all. Kaya hindi may all. Wala ka pang all, nagle-layout pa lang tayo. Ginagawa pa lang natin yung ating screens. Ayun, no? Nagle-layout pa lang tayo. So, paano magiging mode niyan? Hihingi ako ng section, pero hindi na ako hihingi ng code. Tama? Hihingi ako ng section, pero hindi na ako hihingi ng code. Kasi buong subject code, buong schedule ng section na yun eh. Pero hindi pa tapos yung heading natin, no? So, sabihin ko at row, so sa row 3, so sabihin natin sa row 4. Hihingi ako ng row 4, column 5, say, section. Diyan ako mag-entry ng section. Tama? Diyan. Sa row 3, column 5. Na? So, sa row 5, column 2, row 5, column 78. Anong pinagagawa ko rito? Gumagawa ka ng line, na? Single line sa row 5 up to column 78. Tapos, ito, anong ginagawa ko rito? 7, column 2, to row 7, column 78. Another single line. So, pag niran ko yan, ayun. Kaso tumama si section doon. So, adjust tayo ng row. Adjust natin yung row. Adjust natin yung row ng section. Dapat ito row 6. No? At this is row 7 and row 9. Na-imagine nyo? Yun lang maganda imagination nyo. Kaya pinadodrawing ko sa inyo yung layout nyo. Kaya pinadodrawing ko yung layout nyo sa inyo. Ayun, variable, illegal. Bakit? Kasi, dapat binago ko itong, this should be 7. Straight line di ba? Pa-horizontal Kung 9 yon dapat 9 ito. Ay, sorry. 9. Ayan. So, pag niran mo, ayan na. Ito na. Dapat yung section dito. Saan ko bang row ginawa? Nasa row 3, 4 kasi yung line. So, dapat ito 5. 5. Okay? Control W. Ayan na. Ngayon gusto ko iangat ito. Diba? Gawin ko yung row nito. Magtitipid tayo sa screen kasi marami tayong i-display So, iangat ko ngayon to. Ito ay 6. 6. 6. 8. At saka 8. Bakit ako nagpaganyan? Kasi gusto ko sa loob ng 7, colon 2, di-display ko yung code. Subject code. Okay? Try natin. Ayan, nandun. Kasi dito sa baba, dito ko i-display yung subject code. Dito ko ilalagay yung description, nasa baba yung description. Dito yung instructor ba? Pwede rin, no? Instructor, dito lalagay yung instructor. So okay na yon. So, the same row, at 7, hindi na colon 2. Katamaan niya yung code Hindi, kasi yung letter C, nasa colon 2 yon. So,
This is 2, 3, 4, 5. 6, tatlong space lang pagitan para ma-display yung description. O, sige, sabi niyo, you know? So, 8. Ganyan. Tapos say, description ng subject. Okay. So, the same row, 7. So, 8 ba? Hindi. Dadaling ko siya sa ilan ba ang width ng description natin sa DBF? 50? Tama? No. 50. So, kung nasa 8, yung first line ng description plus 50, that is 58. O yan, dyan kayo titingin. Kaya dapat alam yung database structure nyo. Tignan nyo di-display ko lang displays true. Ayun 30. So ngayon, dito, hindi mo pwedeng ilagay ito beyond 38. Kasi yung space na yon para doon sa laman ng description. Magsimula ka sa 8. 8 plus 30, that is 38. So, saan ka? Beyond 38 ka dapat. 39, 40, anong gusto nyo? Mga 40 ako. So, sabihin natin 40. Anong i-display ko sa location na yan? Instructor na lang muna. O day, tsaka time. Huwag na yung instructor. Kasi naka 40 ka na, hindi nakakasya. So, day na lang. Day. Okay? Tapos, at 7, kung nasa 40 ka, ilan ang day mo, ng width? 44, 45, Yung day, hindi yung day, 5. 5 ka, so nasa 40 ka. So, 5, that is 45. So, ang gagamitin mo para sa time is beyond 45. Sige, 45, 47. Tignan natin kung ano lumabas sa imagination nyo, no? Isesay natin yung time. Kasya pa ba yung instructor? Kasi yung time is 11. 47 plus 11. Ilan na? 57, 56, 58. Kasya pa. Oo. So, at 7, sabihin natin tong 60. Meron pa, 79 di ba? 60, 79. Isisay natin yung IN instructor. Okay? So, pag siniran ko to, pag niran ko, ayun, itsura niya. So, dapat, nandito yung subject code sa baba, nandito yung description, nandito yung day, time, ayun yung instructor. Doon kayo di-display sa baba. Na? Ha? Na? Oo, pag nakabisado, miskin hindi niya kabisado ito pag graduate nyo, mag-enroll ulit kayo. Tapusin niyo yung 4 years. Tapos pag natapos yung 4 years, kuha kayong unit ng Masters of Information Technology. Tapos balik kayo sa akin, pwede ko na kayong pagturuin. Oo, kailangan ko na ng kapalit ulit. No? Okay na. So, paano ko ngayon i-display dito? Dito. So, hingi muna ako ng section. So, ang una, hingi ako ng section, tapos dito, i-display ko yung mga subjects. Okay? So, labas muna tayo ng program. So, ano muna tayo? Mag-browse muna tayo. So, hindi kita yung section, Kung ilan yung subject ni 2-4, Paano natin makikita yun? List all. Ayan. So, tignan nyo si 2-4. Ilan ang subject nila? Dalawa, yun, Tsaka ito.
dapat pag dinisplay ko si 2 for a section, lalabas tong dalawang subject na ito. Pag si 2, 1, isa lang. 2, 3, isa. 2, 2, isa. No? Yun ang dapat lalabas. Okay. So, paano natin gagawin? Modicum, ano yan? B-sked. Okay. So, display na tayo. So, una, kailangan ko humingi ng section. So, saang lugar ako hihingi ng section? Doon sa 5-6. Row 5 colon. So, at 5 colon. So, dideclare ko muna yung variable ni section. So, B section, declare na yun ng variable, is equal to, ano yung data type ni section? Character, kaya mayroon kang space. Ilan ang width ni section? 30. Wait lang, Serena. 7. So, 7. Tapos close. Pag nakalimutan nyo, gagawin nyo lang, display is true. Ayun, no? Ito lang yung gawin, display structure. Ito, ayan, no? Kita nyo na, di ba? 7 ba? Ayun, 7. So, tama, no? So, hihingi ako ng, nag-declare ako ng variable, no? B section. So, at location 5, at row 5, colon, hindi pwedeng 6. Andun yung letter S. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, this is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yon. Plus 6. Bakit? Kasi nagsimula siya sa 6 eh. O di 8 plus 6 is equal. 6 plus 8, 10. Oo, that is ilan? 14. Eh kung may space ka pa, 15. So, pwede tayo sa 15 or sa 16. So, sa 16 ako. Diyan ako mag-get ng B section. Tapos, read. Yun lang ihingin ko. So, pagka-read ko, ilo-locate ko ngayon. Anong ilo-locate ko? Locate. So, kung maglo-locate ka, sabi mo, saang database ka maglo-locate? So, i-open mo muna yung database. Use, sked. Tapos, locate for, locate for section is equal to V section. No, hanapin yung laman ng B section kung existing sa laman ng section. So, ano mangyayari next? So, anong mangyayari next? So, ang gagawin dyan, at, di-display ko na yung laman. So, at, row 8, o row 9. Bakit? Kasi yung row 8 na linya yon. So, row 9, colon 2. Saan galing yung 2? Ayun yun, sa code. Isesay ko, yung laman ng, ng S code. Pansinin niyo, direct to. Direct, no? Hindi na ako naglipat. Kanina naglipat tayo, di ba? Ito, direct. Pwede rin yun. Hindi ko naman babaguhin eh. Di-display ko lang eh. So, direct yon. Yung mismong laman ng field name. Yun ang i-display ko. Before, kinuha ko yung laman ng field name, nilagay ko sa variable, di-display ko yung variable. Ito hindi. Yung mismong laman ng field name, yun ang i-display ko. So, say, code. Ano pa? The same row, colon 8. Isesay ko yung anong field name natin doon? DESCR. Yung field name. Tapos, the same row, colon 40. Colon 40. Isesay ko yung DAY. The same row,
colon 47. 47, isesay ko yung time. At the same row, which is 9, colon 60 ba? O, 60, isesay ko yung ano? Anong field name nun? INSTR. Tama na kaya to? Pwede natin try to. Control W. Do V sched. Section ACT 2 4. Ayun. Ba't naputol? Kasi ito mahaba to eh. Okay. No, pero pwede natin gawa ng remedyo yan. Gagawin ko dyan. Tandaan niyo yung trim. Iti-trim ko to. Saan ba may extra space ang character? Sa left, sa right? O sige, sabihin natin. O sige. So left or right? O sige, di L trim yung laman ng INSTR. Okay? Tingnan natin, ha? ACT, wala pa yung data eh. ACT 2, 24. O, putol eh. O, saan tayo? So, hindi sa left, di sa right, no? So, sa right side. Yun hindi. Kaya nga naputol eh, kasi sobra doon eh. Nasa right yun eh. Tingnan natin. ACT 24. Ayun na. Kaso isa lang. Ilan pa schedule ng 24? Asan na yung isa? Dapat dalawa yung madi-display dyan. Diba? Hindi. No, dapat dalawa. Mali ito. Isa lang eh. Kasi kanina, nang display all, dalawa yung 24 eh. Dalawa yung schedule niya eh. Ito tsaka to eh. Kaso, nung tinignan natin, yung schedule ni 24, isa lang. So, what happened? What happened? No? What happened? Siyempre. Oo, logical error yan. May error ka sa program. Hindi syntax ang error ng program mo, hindi syntax. Logical error yung program mo. Kasi hindi niya din i-display lahat eh. Dapat makita mo lahat. Kasi mali na yung presentation mo. So, paano style dyan? Eh, dalawa yan. Oh. Itong liwanag. Oh. No? So, paano style dyan? Ganito yan. So, kasi ito, nilocate ko. So, pinoint niya. Kung doon lang siya nakapoint. Ibig sabihin, no, yun lang i-display niya. Ayun, no? Hindi niya na-display yung sumunod. So, paano mo i-display yung sumunod? Dagdagan ng ganito ulit. Another ganito. Another ganito. So, di ang dami yan. Kung 10 yung subject mo, di 10 ganyan ka. To display lahat. So, ganito technique dyan. Mag-i-implement tayo ng do while. Do while. Do while yung do while. Do while. So, ganito ang nangyayari dyan. Ito, gagawin ko, i-display niya muna yung una. Diba? Tapos kailangan bababa yung pointer. Ngayon, paano bababa yung pointer? Kung naka-browse ako, asan ang pointer ko? Nandun sa taas. Ito, no? Ano ba yung dinisplay niya? Tingnan nga natin kung ano yung dinisplay niya. ACT 24. Yung FDE 211.
Kulang tayo ng tulak dito, napatungan yung isang ano. Di ba? Anyway, tulak-tulak lang yan. No? So, yun lang ang dinisplay niya. Hindi niya dinisplay yung ADB. Kasi nga, itong program natin, isa lang kaya niyang i-display. Yung unang nakita niya lang. Ngayon, pag nag-browse ka, kunyari, andito yung pointer mo sa taas, ayun, yun lang dinisplay niya eh. No? Kunyari, yun yung dinisplay niya. Kailangan nating pababain yung pointer. Papuntahin dito para yun ang i-display niya. Yung pangalawa. No? So, paano natin pababain yun? Anong command para bababa yung pointer? Paano ko pababain yan? Ha? Bumaba ka. Oo, ganun. Na? Na? Paano bababa yan? Sasabihin, bumaba ka, no? Tignan nyo, nasa ng pointer ko? Record number 1. Magkukumanda ako ng skip. Pag nag-browse ako, asa ng pointer ko? Ayun, record number 2, yun. No? Nandito, di ba, nandiyan ako una, 1. Yan. So, pag in-escape ko yan, nasan yung record pointer ko? 1. Mag-i-implement ako ng skip. Pag in-enter ko yon, pag nag-browse ka, mapapansin mo, nasa 2 na, ito. Bumaba siya. So, pwede natin gamitin yan. So, gagawin ko lang dito. Gagawin ko dito, pagka-display ko niyan, no, mag-i-skip ako. Para yung pointer, bababa. Pero, dapat ito, pabalikin ko doon. Babalik dito dapat yan. After ng skip. So, paano babalik yan? Kailangan mong mag-loop. Pag nag-loop ka, hanapin niyo yung pinakamalapit na do while. So, magkikreate ako ng do while dito sa part na ito. So, anong do while ko? Do while, kikreate ako ng condition. Kunyari, do while, let's say, x is equal to 1. Ngayon dito, gagawin ko, magde-declare ako ng x. Variable yun eh. Initial value ng x is 1. So, gagawin niya to habang yung x is equal to 1. Tapos, maglo-loop siya. Tapos, mag-e-endo tayo rito. Okay? Endo. Endo. Every 6 months yan, di ba? Wala na ba? Bawal na. Sikat siya ni Endo. So, tama na kaya to? Tama na kaya to? So, ang nakikita kong problema rito, magkakaroon to ng infinite loop. O, kasi, sabi niya, do while x is equal to 1. Eh, pagdating dito, nag-loop, nag-skip, nag-loop, nag-skip. Maglo-loop ulit siyang pupunta ron. Maglo-loop ulit siyang pupunta ron. Kasi hindi nagbabago yung 1 mo. So, infinite loop yan. Diba? So, pag in-execute natin yan, maghahang tayo. Dire-diretso yan. So, paano natin kukontrolin yan? So, isa pang condition. So, gawa tayo kunyari ng counter. Counter. So, gusto ko ang counter. Parang counter. Gusto ko ang i-display niya lang isang gang venting subject. Kanya, ilan ba subject niya? 8 lang yan eh, di ba? Pwede ako mag-ganon, 20. O kaya, ilan ba yung natitirang row ko? Pinadisplay ko sa row 9.
So, from row 9 hanggang row 23. Minus 1. Kasi yung 23, may line yun, di ba, yung back? So, ilan na lang natira? 9 minus 23. Uy. Minus 10, 13. Plus 1, 14. O, di ba? 14 yan. 9 minus 23. O, pag nag-10 ako doon, di magiging 13 yun. Eh, 9 yun. Di plus 1 ako sa result, 14. O, tama. O, yun ang conventional math. Divide and conquer yan. So, pwede ako, ang counter ko is ilan? 14. Or 13, or 12, no? Ilang gusto mo? 12 lang daw. So, ang gagawin ko rito, pagka-skip, bago mag-loop, i-increment ko yung counter. Dadagdagan ko ng isa. So, yung C ko, be equal to C plus 1. Ngayon, pwede ko nang tanggalin yung X yung counter na mismo gamitin ko So, hindi na ako mag-X dyan. Gagawin ko na lang dyan, do while C is less than 12, 13. Kasi kasama yung 12 Pag ginawa kong less than 12 yan, pag nag-equal yan, wrong na yon. So, gagawin ko, hanggang yung counter ko is less than 13, gagawin niya ng gagawin to. Tapos, skip, bababa yung pointer, tataas yung counter, magiging 13. So, hindi pwedeng 12 ito. Dapat yung counter ko dyan is 0. Kasi kung magsisimula yun sa 12, ano mangyayari? 13 na agad yan. Di escape na agad. So, kung 0 yan, dito, dual counter is less than 13. Anong value nung C ko? 0. Correct. Gagawin niya ito. Bababa yung pointer, yung C ko magiging 1. Tapos, maglulup. Babalik siya dito. Bakit siya babalik dyan? Kasi this condition is still true. Dahil yung C mo is 1 pa lang. So, iikot siya ng iikot hanggang di nagiging 12 or 13. Yung letter C natin. Okay? Okay. So, tas i-end ko yan kapag na-reach nung counter ko yung condition na hindi na siya less than 13. Tama? Magets niya? So, ganun yung ikot ng program, no? Ganyan mag-imagine. Ganyan talaga gumawa ng program. Magdamag. Dapat meron kang malaking kaping barako. So, Control W. Kaya kawawa dyan yung walang laptop tapos patay-patay. Yung umaasa lang sa malabo na yon. So, iraran ko siya, no? Anong pangalan nun? Do V sched ACT 2-4. Ayun. Naging end of file encounter. Bakit? Ha? Bakit nag-EOF? Saan ka nagmali? Dito? O dito? Saan? So, nag-use ka ron, nilocate mo. Nung nilocate mo, nag-counter siya. Nag-implement ka ng counter is equal to 0. So, do while C is less than 30. Nag-say kayo rito, no, pagka-say, nag-skip. So, pagka-say, nag-skip. So, bumaba yung pointer. Baba ng pointer, dinagdagan natin yung counter, pinabalik natin yung program. Kung pinabalik yung program, babalik sa rito. Okay? Hanggang sa bumaba, 13 times siyang nag-skip. Tama? No? 13 times siyang nag-skip.
Kaya nung nag-run tayo, ACT24, so, nag-skip tayo, nag-skip. Nag-end of file encounter. Kasi nag-skip ka pa ulit. Ibig sabihin nun, nag-loop na siya. Pagdating doon sa ikahuli-huling loop, nung pagdating doon sa huling-huling loop, nung na-encounter niya yung skip, nag-end of file siya. Kasi, nasa dulo ka na, pinababa mo pa. So, yung ibig sabihin ng end of file encounter, EOF. So, paano niyo isa-solve yan? Dito, ibinase lang natin sa sa row O gusto niyo, ibase natin sa laman ng ng record. Sige, try natin. So, kunyari, ilan ba laman ng record? 6, no? 6. Control W. Browse ko nga. 5. 5 lang. So, kung gusto nyo, sa laman ng record, 5. Okay? So, pag niran ko, ACT to 4. Oh. Na-display yung to? Na-display. Mr. Ikaw lang. Nawala yung subject. So, cancer. Wait lang. Madali lang mag-list all tayo, no? So, ang na-display is ito. Ito. Hindi na-display si 1, 2, 3, 4, 5. Itong na-display, no, yung last. Tama? Hindi na-display yung ADB211. At hindi na-display yung ito. Yung FDE211. Pero, nung nakita natin, ito yung dinisplay niya. Ay. So, paano nangyari yun? Ha? Ano, kaya pa? Ha? Kaya pa. Ganito yan. So, ganito yan. Kumukuha tayo ng record rekta sa sked. Yung laman ng sked. Ngayon, pwede nating gawa ng index. Alam niyo yung index sa data structure? Hindi, no? So, yung index is gagawa ako ng parang table of content ng laman ng database. So, i-index ko yung database. Hindi siya actually yung content, yun yung pointer kung nasaan yung record. Kasi dito, rekta doon sa database. Kaya kakahanap niya, makakarating siya doon sa ilalim ng database. End of file encounter. Kaya kunyari, ikaw, nag-search ka sa libro. Hindi ka tumingin doon sa table of content. Bulat-lat ka ng bulat-lat hanggang makarating ka doon sa dulo. That's end of file. Ngayon, kung meron akong table of content, hanapin ko yung title, pupunta lang ako doon sa page na yon. So, dapat i-index natin yung database. Ang question, paano natin i-index yung database? Sakit sa ulo, no? So, una, kukunin ko muna yung bubuksan ko yung database at gagawan ko siya ng table of content. Pagsusunod-sunurin ko. Kasi labo-labo yan Tignan mo, tignan nyo Pag binrowse ko yan, labo-labo yan Na? So, pagsusunod-sunurin ko. So, pwede kang mag-index based saan? Sa section, pwede. So, pagsusunod-sunurin ko. So, index on, ang structure, index on field to variable.
Okay? Yun yung structure ng index. So, index on saang field? Section. Ibig sabihin, yung laman ng section, gagawin kong i-arrange ko alphabetically at ilalagay ko yung table of content na yon sa another memory variable. Kunyari, TOC o kaya TC o kaya T. Variable. Mag-isip lang kayo ng variable. Kung gusto mo, ilagay mo sa pangalan mo. Mila. Yan. Si Mila ka na ngayon. Kaya index on section to Mila. Ang laman ni Mila is yung table of content ng section. So, hindi na ako nakatingin sa database. So, nakatingin sa date. Diba? Tapos, pwede na akong mag-use dito. Use Mila. Oo. So, si Mila na ang tinitingnan ko. Kaya ilolocate for section. Para si nila yung mali. So, yan na, kanyari. Tignan natin kung gagana. Okay? So, console. W. Pag di gumana to, magpapahinga na tayo. So, do, be, sked. Ayan. ACT 2, 4. Oh, file does not exist. Ha? Umuwi na si Mila. Si Mila. Hindi, nawala si Mila. O, di mo natin gamitin si Mila. O yan, nawala yung end of file, di ba? Control W. ACT 24. O yan, i-yes ko lang to. Yes. Meron pa rin? Uuwi yan na, ibig sabihin. Ano sa ba? So, pang 2 hours yung recording natin, no?